Hindi hadlang ang kahirapan sa taong masipag at masikap sa buhay. Ito ang madalas nating marinig. Ngunit paano kung sa kabila ng pagsisipag, patuloy pa rin ang paghihirap? Paano kung sa patuloy na pagsisikap, sadyang mailap ang mga oportunidad? Sa datos ng Philippine Statistics Office noong December 2023, 25.24 milyon ang nasa poverty incidence o ang mga pamilya na hindi sapat ang kinikita para matustusan ang kanilang pangunahing pangailangan. Taon-taon, libo-libong mga kababayan natin ang nangingibang bayan dahil na rin sa oportunidad at dobleng pasahod. Karamihan sa mga ito'y nais humanap ng mas maayos na pagkakakitaan para maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. Ilang dekada na ding naging takbuhan ng ating mga kababayan ang pangingibang bansa para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, 2.33 million OFWs ang nakipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan dito'y mga kababaihan. Nangunguna ang Saudi Arabia sa bansang dinadayo ng ating mga kababayan para magtrabaho. Sinundan ito ng UAE, Kuwait, Hong Kong, Qatar at Singapore. Pagtuunan natin ng pansin ng bansang Kuwait kung saan tinatayang nasa 268,000 na mga Pinoy ang nakatira dito. Ayon sa report, 88% dito ay nagtatrabaho bilang domestic workers. Sa kabila ng mga insidente ng pang-aabuso, patuloy na tumataas ang bilang ng mga umaalis sa Pilipinas. Sa datos ng Philippine Department of Migrant Workers, 24,000 na kaso ng pang-aabuso sa mga OFW ang naitala. Hindi pa kasama dito ang mga kababayan nating naloko at na-recruit ng ilegal. Paano nga ba mababawasan ang bilang ng mga kababayan nating nangingibang bansa? Paano nga ba mareresolba ang tumataas na bilang ng mga domestic workers na inaabuso ng kanilang mga amo? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Para po sa pang-apat na episode na ating pinakakahindik-hindik na mga kaso, pag-uusapan natin ang ating mga kababayang Pinay OFWs na punong-puno ng pag-asa at pangarap ngunit umuwi sa bansang wala ng buhay. Ang 30 years old na si Eileen Tagarda Hidalgo ay nagmula sa CI Zamboanga, Sibugay. Siya ay isang single mom sa kanyang 8 taong gulang na anak. Panganay naman siya sa 6 na magkakapatid. Sa kabila ng pagsusumikap ni Eileen, hindi nagkakasya ang kinikita para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Dagdag pa dito, hindi niya rin pinapabayaan ang kanyang pamilya kaya ipinipilit niyang isingit sa kanyang budget ang mga ito. Pangarap ni Eileen na mabigyan ng magandang buhay hindi lang ang sariling anak kundi pati na rin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Hindi na rin makapagtrabaho ang kanyang ama dahil sa iniinda nitong karamdaman. Ayon kay Nanay Molina, mataas ang pangarap ni Eileen para sa kanyang nag-iisang anak. Tanging pangingibang bansa ang nakikitang solusyon ng single mom kung kaya't nagdesisyon itong mag-apply sa isang agency. Hindi nga nagtagal nakatanggap ng kontrata si Eileen para magtrabaho bilang kasambahay. Ang Malarata International Manpower Agency ang nag-deploy sa kanya papuntang Kuwait. November 13, 2005 ang unang alis ni Eileen patungo sa ibang bansa para mag-DH. Walang naging problema sa kanyang mga amo ngunit umuwi pa rin siya pagkatapos ng 2 taong kontrata. Napagtanto ni Eileen na hindi naging sapat ang 2 taong pagsasakripisyo para maiahon sa hirap ang pamilya kung kaya't bumalik siya ng Kuwait taong 2008 ng May 16. Sa pagkakataong ito, ibang ahensya naman ang tumulong kay Eileen para makaalis. Ang kanyang kontrata ay prenoseso ng Mirben International Manpower Services. Inakala ng single mom na naging maswerte siya uli sa kanyang employer kaya't pagkatapos magbakasyon taong 2010, bumalik siya sa parehong amo na under pa rin ng huling agency nagpaalis sa kanya. November 27, 2012 nang matagpuan ng isang Pinay na palutang-lutang sa isang manhole. Sa sinasabing manhole o drainage system ay nasa loob ng mismong bahay ng kanyang amo.
Ayon sa isang saksi, ang drainage system ay nasa ilalim ng hagdan sa basement ng bahay. Tanging siko na lang nakita ng kapulisan nang tanggalin ang takip nito. Namamaga na rin ang biktima dahil na rin sa pagkakalubog niya sa tubig. Nakitaan ang sugat sa pulso sa Eileen kung saan sinabi ng kanyang mga amo na tinapos ng OFW ang sariling buhay. Dinala sa forensic department ang labi ng biktima. Sa inisyal na report, walang nakitang bakas ng pang-aabuso sa labi nito, ngunit hindi pa rin inaalis ang anggulong foul play. Nakalulungkot isipin na bago pa nalaman ng pamilya ni Eileen, kumalat na sa social media ang nangyari dahil na rin sa paghahanap sa kanyang mga kaanak. Nakarating sa kanyang nanay ang balita at para makasigurado, nagtungo sila sa Department of Foreign Affairs. Kinumpirma ng ahensya ang pangyayari ngunit walang naging malinaw na impormasyon sa kung anong kinahinatnan ng kaso. Pinanindigan ng pamilya Hidalgo na hindi gagawin ni Eileen na tapusin ang sarili dahil na rin sa marami pa itong pangarap, hindi lang para sa kanyang pamilya kundi para sa nag-iisa niyang anak. Ayon pa kay Nanay Molina, ina ng biktima, nakausap pa niya ang anak sa telepono noong November 26, 2012. Maikli ang naging usapan nilang mag-ina kung saan kinamusta lang sila ni Eileen at ang kalagayan ng kanyang ama. Bago pa naputol ang pag-uusap ng mag-ina, sinabi na Eileen na kung ano man ang mangyari, magdasal lamang sila at mahal na mahal niya ang mga ito. Yun na ang huling beses na narinig ni Nanay Molina ang boses ng anak. Sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy, naipasa na ang kaso sa Undersecretary ng Migrant Office Affairs. Ayon sa huling report, patuloy pa rin ang investigasyon sa kung ano ang tunay nangyari sa ating kababayan. Samantala, naiuwi naman ang mga labi ni Eileen Hidalgo noong January 25, 2013 sa Zamboanga, Sibugay. Sinalubong ito ng nagdadalamhating pamilya, mga opisyal ng OWA at local government. Hindi naman pinabayaan ng mga naulila ng biktima kung saan binigyan ng 15,000 pesos sa mga Hidalgo bilang livelihood assistance. Nakatanggap din daw sila ng 220,000 pesos mula sa OWA. Para naman sa nag-iisang anak ni Eileen, isang scholarship grant ang ibinigay hanggang ito ay makapagtapos ng kolehiyo. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ang pamilya Hidalgo na mabibigyang linaw ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ito ang actual footage ng pagsalubong ng pamilya ni Joanna sa kanyang mga labi sa Naiya Airport. Bumaha ng luha at kalungkutan nang ilabas ang cargo na naglalaman ng labi ng biktima. Balikan natin ang kwento ng isang dalagang ang tanging pangarap ay maipaayos ang kanilang bahay at matulungan ng kanyang pamilyang maiahon sa hirap. Si Joanna Daniela de Mafelis ay nagmula sa Sara, Iloilo City. Siya ay ika-6 sa 9 na magkakapatid. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Masipag at napakalambing ganyan ilarawan ng pamilya niya si Joanna. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga magulang na maitaguyod silang magkakapatid, nagpumilit na magtrabaho si Joanna para makatulong sa kanila. Siya ay namamasukan bilang kasambahay sa Parañaque. Sa kabila ng pagkakalayo sa kanyang pamilya, madalas kamustahin ni Joanna ang kanyang mga magulang at mga kapatid. November 8, 2013 nang maglandfall ang Super Typhoon Yolanda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Tacloban City ay ang naging pinakasentro ng delubyo, ngunit hindi nakaligtas ang Eastern Visayas Region 3. Isa ang pamilya de Mafelis sa naapektuhan ng Yolanda. Kasalukuyang nagtatrabaho si Joanna sa Parañaque nang nanalanta ang bagyo. Ilang araw niyang hindi nakausap ang pamilya dahil sa pinsalang iniwan ng delubyo. Nang makauwi ng Iloilo ang dalaga, wala na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Nagiba ang kanilang bahay na natumbahan ng mga puno. Nasalanta din ang taniman nila ng mais at tubo na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, naging matatag si Joanna para sa kanyang pamilya. December 2014 na magdesisyon ng dalaga na mag-OFW. Isang malayong kamag-anak ang tumulong sa kanya para maproseso ang kanyang mga dokumento sa isang agency.
Agad ikinuwento ni Joanna sa pamilya ang planong pag-alis para makabangon sa nangyari. Tutulman ng kanyang pamilya, sinimulan pa rin lakarin ni Joanna ang kanyang mga papeles sa tulong na din ng Our Lady of Mount Carmel Agency. Hindi nagtagal nakatanggap ng 2 taong kontrata ang dalaga papuntang Kuwait. May ng 2014 nang umalis ng Pilipinas si Joanna na punong-puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Walang malinaw na naging impormasyon sa kanyang naging employer, ngunit natapos niya ang 2 taong kontrata. Hindi naging sapat ang 2 taong pagsisikap ng dalaga para mabayaran ang mga utang at matubos ang kanilang lupa. Nagpasya si Joanna na manatili sa Kuwait kahit pa natapos na ang kanyang kontrata noong May 2016. Nagkaroon ng bagong employer ang dalaga, ngunit walang ibang agency ang na-involve. Naging domestic worker siya para sa mag-asawang Nadir Essam Asaf na isang Lebanese at Mona Ali Hassoun na isa namang Syrian. Madalas mag-post sa kanyang social media si Joanna ng kanyang mga pictures. Tila maayos naman ang kalagayan niya sa bagong mga amo kung kaya't nabawasan ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Bihira makausap ng pamilya niya si Joanna at ayon sa kanila, September ng 2016 ang huling beses na nakausap nila ang dalaga. Ilang linggo ang lumipas, paulit-ulit na kinontak ng mga Demafelis si Joanna, ngunit pati ang roaming number niya ay hindi na rin nagre-ring. Nagtungo ang isa sa mga kapatid ni Joanna na si Jessica sa agencyng nagpaalis sa kapatid. Nalaman niya na ito pala ay sinuspende at pinasara na noong January 2015. Nagdesisyon na silang lumapit sa OWA sa Iloilo para malaman ang totoong estado ng kanilang kapatid sa Kuwait. Nangako ang ahensya na tutulungan silang alamin ang kalagayan ni Joanna. Lumapit din sa POEA ang mga Demafelis, ngunit katulad ng OWA, nangako din ito na mangangalap ng impormasyon sa kalagayan ng OFW sa Kuwait. Ilang beses pang nagpabalik-balik sina Jessica sa OWA at POEA sa Iloilo sa pagitan ng January at February 2017. Maliban sa mga pangako, sinabihan sila ng mga ahensya na maghihintay na lamang. Sa huling update na natanggap nila, tumakas daw si Joanna sa kanyang huling employer at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Samantala, taong 2018, nagreklamo ang may-ari ng flat na nirerentahan ng amo ni Joanna dahil hindi na ito nakakabayad. Tumawag ito sa kapulisan para tulungan siyang paalisin na lamang ang mag-asawa sa kanyang flat. February 6, 2018, sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag nila sa mag-asawa, walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Sa pilitang binuksan ng flat kung saan kapansin-pansin na mukhang matagal nang inabandona ang bahay. Napansin din nila ang isang freezer na patuloy na umaandar. Nabuksan ng kapulisan ng freezer, tumambad ang isang labinang dalaga na sa huli kinilalang si Joanna Demafelis. Agad nakipag-ugnayan sa Philippine Embassy ang mga Kuwaiti officials para ipaalam ang nakalulungkot na sinapit ng OFW. Nakarating sa pamilya ni Joanna ang malungkot na sinapit ng kanilang anak. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sinapit ng dalaga na ang tanging pangarap ay matulungan na makabangon ng pamilya. Sa investigasyon, maaring humigit 1 taon nang nasa loob ng freezer ang Pinay. Hindi na mahagilap ang mag-asawang Nader at Mona hanggang sa napag-alamang nakalabas na ito ng bansa. Sa autopsy report, nakaranas ng matinding pananakit ang biktima na maaring matagal nang nangyayari dahil na rin sa mga lumang peklat niya sa katawan. Maliban sa marka sa kanyang leeg, may mga pinsala din sa kanyang tadyang at bato. Sa kabila nito, buhay pa ito nang ilagay sa freezer. Maari daw na nawalan lamang ng malay ang biktima. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman sa ilang Pinay na nakakausap ni Joanna sa Kuwait na nakakaranas siya ng hindi magandang trato sa kanyang mga amo. Nabanggit daw ng dalaga ang pagkumpiska sa cellphone niya at hindi pagpapakain sa kanya. Siya din daw ang napagbubuntungan ng galit ni Mona kapag nag-aaway sila ng kanyang asawa. Hinikayat daw nila itong tumakas, ngunit nabanggit ni Joanna na hindi maaari dahil hawak na mag-asawa ang kanyang passport. Sa patuloy na pagtutok ng gobyerno sa kaso ni Joanna, naiuwi ang mga labinang dalaga noong February 16, 2018.
Bumaha ng luha at dalamhati sa Ninoy International Airport nang salubungin ng pamilya Demafelis si Joanna. Agad na inilipad ito papuntang Iloilo para na rin masilayan ng iba pang kaanak at mga kaibigan bago ihatid sa kanyang huling hantungan. Samantala, nagpupuyos ang gobyerno sa sunod-sunod na nangyayari sa mga OFWs sa Kuwait. Agarang idineklara ng dating Pangulong Duterte ang total deployment ban sa Kuwait hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkawala ni Joanna Demafelis. Nagutos din ng voluntary repatriation program para sa mga OFW na nais nang umuwi sa bansa. Hindi ito ikinatuwa ng Kuwait government kung saan idiniin nila na hindi naman Kuwaiti nationals ang mga salarin. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng pag-uusap ang dating Pangulo at ang Kuwaiti Ambassador. Nais ni Duterte na magkaroon ng MOA o Memorandum of Agreement na poprotekta sa kapakanan ng mga OFWs. Sa ilalim ng napagkasunduan ng Pilipinas at Kuwait na pinirmahan noong May 11, 2018, hindi maaring kumpiskahin o itago ng mga employer ang passport o anumang dokumento ng mga OFWs. Karapatan din ng mga ito na gumamit ng telepono o cellphone. Dagdag ba dito, kailangan mag-provide ng pagkain, damit, pabahay at health insurance ng mga employers sa kanilang mga kasambahay. Nararapat din na bigyan ng isang araw na day off ang ating mga kababayan. Kailangan ding abisuhan ng POEA bago i-transfer o i-renew ang kontrata ng isang domestic worker. May 16, 2018, tuluyan ang tinanggal ang deployment ban sa Kuwait. Lumabas din sa media ang malayong kamag-anak ni Joanna na si Agnes Tuballes na siyang itinuturong nag-refer sa dalaga para makaalis. Nilinaw ni Agnes na hindi siya nagproseso ng mga papeles ng dalaga dahil paalis na siya para magtrabaho din bilang DH. Humingi pa din siya ng tawad sa pamilya ni Joanna dahil hindi niya rin ginusto ang nangyari sa dalaga na kapwa niya OFW. Lumutang din ang may-ari ng agency na si Adrian Briones kasama ang kanyang abogado. Itinuro niya sa POEA ang kasalanan dahil nasuspindi na ang kanilang lisensya kung kahit ito na ang may responsibilidad sa pagmonitor ng kanilang mga napaalis. Dagdag pa ng abogado niya, ang kontrata ni Joanna ay hanggang 2016 at wala na silang alam bakit na-extend pa ito. Sa patuloy na pagsusumikap ng Kuwaiti government na mapanagot ang mga salarin, napag-alaman nila na tumakas ang mag-asawa patungong Lebanon noong November 2016. Bago pa ito, inireport nila ang pagkawala ni Joanna kung saan sinabi nila na nagpaalam ito na makikipagkita sa kaibigan, ngunit hindi na bumalik. Nakipag-ugnayan din sila sa International Criminal Police Organization o Interpol. Agad na nagtungo ang Interpol sa Lebanon dahil sa tip na natanggap na maaring nagtatago ang mga salarin sa bahay ng tiyahin ni Nader. Biguman sila mahuli ang mag-asawa sa Lebanon na pag-alaman naman nila na nagtungo na mag-asawa sa Damascus, Syria. Naaresto ang mag-asawa sa Syria kung saan isinuko ng Interpol si Nader sa Beirut, Lebanon. Samantalang nanatili naman si Mona sa Syria dahil sa citizen siya doon. Taong 2018 nang sinubukan ni extradite ng Kuwait si Nader pabalik sa bansa habang ito'y nakadetene sa Beirut. Hindi ito pinayagan ng Lebanese government dahil nais nilang magsagawa ng sariling investigasyon. April 1, 2018, sinentensya ng bitay ang mag-asawang Nader Essam Asaf at Mona Ali Hassoun sa Kuwait through absensya na hindi rin maisa sa katuparan dahil wala sa bansa ang dalawang akusado. Isang taon nang lumipas, nahatulan ng mula 8 hanggang 15 taong pagkakakulong si Mona Ali Hassoun sa Syria District Court, samantalang patuloy pa ding dinidinig ang kaso laban sa kanyang asawang si Nader. Hindi naman pinabayaan ng gobyerno ang naiwang pamilya sa pamamagitan ng mga tulong pinansyal para sa kanilang kabuhayan at scholarship grant para sa bunsong kapatid ni Joanna na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi na maibabalik ang buhay ni Joanna Demafelis, ngunit ito ay naging daan para kahit papaano'y mapagtuunan ng pansin ang nangyayaring pang-aabuso sa ating mga kababayang OFWs. Si Janeline Padernal Villavende, 26 years old, ay tubong South Cotabato.
Masipag at sadyang maalalahanin ng dalaga at katulad ng karamihan, nangangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Nais niya mapaayos ang kanilang bahay, mapagtapos ng pag-aaral ang nakababatang kapatid at mabayaran ang kanilang mga utang. Namasukan itong kasambahay sa Coronadal ngunit hindi sapat ang kinikita niya para makatulong sa kanyang pamilya. Napag-isip-isip ni Jeneline na makapagsapalaran sa Middle East dahil na rin sa triple ang kikitain niya kumpara sa kasalukuyang sahod niya bilang kasambahay. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, nakahanap ng agency ang dalaga. Agad na prinoseso ni Jeneline ang kanyang mga papel sa 5-star Manpower Services. July 4, 2019 nang lumipad si Jeneline papuntang Kuwait para magtrabaho bilang domestic worker. Sa kabila ng pag-aalala ng pamilya, nanatili silang matatag kahit na bihira nila makausap ang dalaga. Ayon sa kanyang tiya Nelly na kinakasama ng kanyang ama, 3 beses daw nakapagpadala ng pera si Jeneline. Ang remittance ay nakapangalan sa babaeng amo ng dalaga na isa sa ikinabahala ng pamilya. Dagdag pa dito, kalahati lamang ng sahod ni Jeneline ang kanilang natatanggap. October 2019 ang huling beses nilang nakausap si Jeneline. Gaya ng iba nating kababayan, maring ito ay nagtitiis sa kalupitan ng kanyang amo at ayaw na ipaalam sa pamilya para hindi sila mag-alala. November 5 at December 13 ng parehong taon nang sinubukan nilang tawagan at kamustahin ang dalaga. Nagulat sila nang ang among babae ang sumagot at sinabing abala sa pagtatrabaho si Jeneline. December 28, 2019, dinala ng among lalaki ang wala ng buhay na si Jeneline sa Sabah Hospital. Ayon sa kanya, selos ang punot dulo ng pambubugbog ng kanyang asawa. Hindi naman ito itinanggi ng babae ngunit sinabi niya na aksidente lang ang lahat. Inaresto ang mga salarin at agad dinitine habang naghihintay ng paglilitis. Napag-alaman ng miyembro ng Kuwait Ministry of Interior ang lalaki na maaaring makaapekto sa kanilang sentensya. Sa autopsy na ginawa sa Kuwait, acute failure of the heart and respiration as a result of shock and multiple injuries ang naging sanhi ng pagkasawi ng biktima. Ito ay dahil na rin sa paulit-ulit na pananakit na inabot niya sa kamay ng kanyang amo. 2 araw pa ang lumipas bago nalaman ng mga Villavende ang sinapit ni Jeneline. December 30, 2019 na makatanggap sila ng tawag mula sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa kanila, dinala di umano ang OFW sa isang ospital ngunit wala na itong buhay. Halos 2 linggo lamang ang lumipas, January 9, 2020 nang maiuwi ang labi ng OFW na si Jeneline sa South Cotabato. Tinanggihan ng pamilya ni Jeneline ang inaalok na pera ng mga employer ng dalaga. Ayon sa kanyang ama, walang halaga ang makapagbabalik sa kanyang anak. Hustisya ang nais nila. Sa investigasyon, lumalabas na nireport ni Jeneline sa kanyang agency ang maling pagpapasahod sa kanya. Maliban sa hindi pagpapasahod ng tama, ikinukulong din sa kwarto ang dalaga. 5 buwan lamang na masukan si Jeneline sa kanyang mga amo at sinasabing October ng parehong taon nang magsimula ang pagmamaltrato sa Pinay. Lahat ng ito ay sinubukang ipaalam sa mga kinauukulan ngunit walang malinaw na impormasyon kung may ginawa bang hakbang ang pamunuan ukol dito. Pumayag ang Kuwait na makipagtulungan sa Philippine government para mapabilis ang pagresolba sa kaso. Agad namang inautopsy ng NBI ang labi ni Jeneline nang ito'y maiuwi sa bansa. Nagtugma ang resulta sa nauna ng inilabas ng Kuwaiti Police ngunit may ilang detalye ang hindi nakita. Nakitaan ng mga lumang peklat na indikasyon na matagal nang pinagbubuhatan ng kamay ang biktima. May sugat din ang biktima sa kanyang pribadong parte ng katawan na nagpapatunay na may pang-aabusong naganap. Muling nagkaroon ng partial deployment ban sa Kuwait hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa kaso ni Jeneline. December 30, 2020, nahatulan ng kamatayan ang babaeng amo ng biktima, samantalang 4 na taon naman para sa lalaki na hindi inireport ang pangyayari. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang pamilya Villavende mula sa OWA at DFA. Nagkaroon din ng maliit na tindahan ng mga ito para sa kanilang kabuhayan.
Si Julie B. Cabiles Ranara, 34 years old, ay isa rin sa tinatawag nating bagong bayani. Isa sa 8 magkakapatid, mabait, masayahin at napakasipag. Yan ang pagsasalarawan ng nakababatang kapatid ni Julie B. Siya ay may asawa at 4 na anak. Sa kabila ng pagsusumikap nilang mag-asawa na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak, hindi sapat ang kanilang kinikita. Pangarap ni Julie B na makapagpatayo ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Hindi na siya baguhan sa pag-a-abroad dahil minsan na rin siyang napadpad ng Bahrain para magtrabaho. Taong 2022, nagdesisyon muling magtrabaho sa ibang bansa si Julie B para matupad ang pangarap na bahay. Siya ay nag-apply sa Catalyst International Manpower Services bilang domestic helper. Hindi nagtagal nakatanggap ng kontrata patungong Kuwait si Julie B. July 20, 2022 nang lisanin ni Julie B ang bansa at iwanan ang 4 na anak sa kanyang asawa. 6 na buwan simula nang magtrabaho si Julie B sa bagong employer, natagpuang wala ng buhay sa desyerto ang OFW noong January 21, 2023. Sa investigasyon, sinabi ng nanay ni Julie B na si Norlinda na nakausap pa niya ang anak ilang araw bago ito nawala. Inamin niya ang takot sa binatilyong anak ng kanyang amo. Walang modo at may pagkabastos daw ito. May mga insidente din daw na basta na lamang ibinabato sa kanya ang mga damit at sapatos pagkagaling sa eskwela. Naikwento niya rin ang pagbabanta sa kanya ng binatilyo. Sa kabila ng pagsusumamo na umuwi na lamang ang Pinay sa kanyang pamilya, pinili pa ding magtiis at magsakripisyo ng ina para sa kanyang mga pangarap. Ilang araw ang lumipas, sinubukan nilang kontakin si Julie B ngunit hindi na ito sumasagot. Wala ring balita ang isa sa mga kaibigan ni Julie B na parehong OFW sa Kuwait. Nagulat na lamang ang pamilya nang makarating sa kanila ang karumal-dumal na sinapit ng kanilang anak. Natagpuan ang wala ng buhay na OFW sa desyerto, halos hindi na makilala dahil sa kanyang sinapit. Lumalabas sa autopsy ang iba't ibang pinsalang natamo ng biktima. Napag-alaman din na kasalukuyang 4 na buwang buntis si Julie B nang mangyari ang insidente. Sa kabila ng pagkasunog, matinding pinsala sa kanyang ulo ang nakita. Samantala, agad namang naaresto ang 17 years old na anak ng amo ni Julie B. Napag-alaman na binangga pa niya ang biktima pagkatapos ng pambubugbog. Inamin niya din ang pang-aabuso at ayon sa kanya, nagawa niya ito nang malamang buntis ang Pinay. Sa patuloy na paghahanap ng hustisya, pinatawag din ng ahensya na siyang nag-deploy kay Julie B. Hindi ikinatuwa ng mga senador ang animoy pangsisisi ng abogado ng agency sa OFW. Giit nila, may relasyon ng akusado at ang biktima. Hindi rin daw nakarating sa kanila ang kalagayan ni Julie B sa kabila ng pagmamonitor nila. Wala pang malinaw na impormasyon sa kung anong estado ng nangyayaring hearing. Samantala, naiuwi ang mga labi ni Julie B. Ranara noong January 27, 2023. Agad diniretso sa Bacoor, Cavite ang labi kung saan isinailalim sa autopsy ang biktima. Pagkatapos nito'y inihimlay sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas si Julie B. Ranara noong February 5. Tuluyan nang nasentensyahan noong September 15, 2023 ang akusadong si Turki Ayid Al-Asmi ng 15 years na pagkakakulong para sa pagpaslang at karagdagang 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ito na ang pinakamabigat na sentensya na maaaring ibigay sa menor de edad ayon sa batas ng Kuwait. Para sa pamilya ni Julie B, hindi sapat ang hatol sa akusado ngunit kahit papano'y masaya sila sa hustisyang nakamit. Sa kabila nito, nais nilang iapela ang kaso para sa mas mabigat na hatol. Nangako naman ng gobyerno na bibigyan ng scholarship ang 4 na anak ni Julie B hanggang makapagtapos sila ng kolehiyo. Hindi matutumbasan ang sakripisyong ginagawa ng ating mga kababayan para sa kanilang pamilya. Hindi natin sila masisisi kung mas pinipili nila ang mapalayo sa pamilya para matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang lahat ay titiisin para sa kumakalam na sikmura. Sa huli, kailangan nating tandaan na ang mga naging desisyon ng ating mga kababayan ay para sa ikabubuti hindi ng kanilang sarili,
kundi ng kanilang mga mahal sa buhay.